At welcome back at sa mga pagkakataon ito ay makasama natin ang isa sa ating mga bisita na aalalayan ni Attorney Roger Waray Vasco. Mukhang, nako, matindi ito pag-usapan ha. Basta't tungkol sa mga inheritance, mga mana-mana, medyo masalimuot ito, Attorney. Pati pamilya nag-aaway dito. Alala mo yung bilyonaryo, Oo. di ba? Sa Baguio. Sa Baguio ayaw palapitan yung mga anak sa tatay. Yun na nga, naka-wheelchair na nga sa korte, nakakaaway. Oo. Ito pa na hindi milyonaryo, pero milyon-milyon rin ito. Guess natin. Kasi ang isang lang kayamanan ay White Plains, pero bininta. Kaya nga. White Plains? Oo. Aba. Prime lot siya na. Prime lot. So, pwede ba natin sabihin kung ano kanya pangalan? Hindi pwede. Hindi pwede? Hindi pwede? Pwede? Opo. Pwede raw. Oo. Siya si Ako nga pala si Ivy Histeria. Ivy Esteria. Opo. Sige, kwento mo na, Ma'am Ivy, kung anong problema natin. Attorney, gusto ko lang po itanong sa inyo, kasi bago po namatay yung asawa ko, meron po siyang kabet, meron 3 anak, pero walang perma ng kanyang tatay ang mga birth certificate. Bago siya namatay, meron siya naiwan na kondo, tapos isa lang naman ang anak ko sa kanya. Ano po ba, attorney, meron po ba akong karapatan doon sa kondo na naiwan niya? Nakapangalan po sa kanya. Ganito ho yan. Lahat ho ng kondo sa iyo. Sapagkat yung anak niya sa labas, hindi recognized. Dapat pinirmahan ng birth certificate para humabol. The fact na wala yung perma, ang ibig sabihin niyan, hindi recognized na inyong nasirang asawa. Kasal kayo, di ba? Opo. Ang unit na yon ay sa iyo mapupunta at saka yung anak mo. Ang partihan niyan, halimbawa, yung halaga yan ay 4 million. Sa iyo ay 3 million, 1 million sa anak mo. Yung anak sa labas, wala ho yun. Sapagkat hindi recognized. Kailangan recognized. So, kung 4 million, 3 million, sa iyo, 1 million sa anak mo. Kaya wala, Attorney, di ba nasa ano na tayo, nasa bagong family code na tayo? Na ano? Na recognize na yung mga anak sa labas, o kaya mga Hindi. love child, kung tinatawag. Kung recognize, kung pumirma ka sa birth certificate, hindi ka pumirma. Pero yung apelyido ng mga bata, nakapangalan ba sa mister mo? Dala po yung apelyido ng mga bata, yung apelyido ng mister ko, pero wala po siyang pirma doon sa birth certificate. Yung nanay po ang pumirma. Wala yun. Because, Hindi ba pwede ihabol? ito nga, yan ang mga congressman at saka senador. Gusto ko, palitan na yung batas na yon na nakasad sa atin, family code. Recognition must be during the lifetime of the father. Di ba? High-tech na tayo, mayroon tayong DNA na anak mo yan. Dapat palitan na yon. Di ba, pag mag-congressman tayo, palitan natin yun. Na even after the death of the father, basta may DNA, di ba? Para may mana naman yung bata. Oo naman. Ngayon, mahirapan ka pag hindi recognize, walang mana. Kaya, sigurado ako, 100% kayo lang ng dalawa, pero 3/4 sa'yo kasi alam mo, kayamanan. 4 million, tapos may anak na 3. Sa'yo ay 2 million 500,000. Yung 3 mong anak, tig-half million. Ayun ang partihan. Kalahati sa'yo, conjugal, at saka isang parte ng mga anak. Isa rin kaya. Yan ang batas. Kung isang anak lang, maswerte ka, 3 million sa'yo. 1 million sa anak mo. Pero hindi naman pwede ibenta yan pag walang perma yung anak mo. Pero meron na kayong bahay, Mrs. na mister mo. Opo. Ng mga anak nyo. Opo. Baka naman walang bahay dong sa kabit. Baka Nako. pwede i-donate na. Alam Dun sa na. kabit, ha? Marami po. Pagkabit, mas maraming bahay. Ano ba? Hindi pa naalala mo isang presidente. I will not, di ba? Mas marami. At saan ba't mas maraming anak sa kabit? Ayan, 3. Kaya, alam mo, ang hirap ngayon, pag kabit, of course, bata-bata yun, mas marami yung kaysa tunay na asawa. Di ba? Ganon. Nahirapan ako mag-relate, makarelate, ha? Kung mayaman ka. Kung wala kang kayamanan, walang gulo yan. Kaya pag may kayamanan yan, ang sakit ng ulo. Pero kinakalang sabi mo kanina, pipirma yung anak niya. Oo. Yung anak mo, yung nag-iisang anak niya. Oo.
kung ibebenta mo yung condominium. Kasi automatic, mana na agad ang anak mo. Oo nga. Yan. Ngayon, yung mga ibang property yan, ito na, kung sa kabit mo, mayroon isa rin. Tandaan mo kabit, nag-live-in ka. Mayroon rin tayong batas na sinasabi, co-ownership. Di ba, nag-live-in tayo. Hindi tayo kasal. Pero kung mayroon pinindar tayo na restaurant, hati tayo niyan. Kung nagpundar tayo ng building, hati pa rin yan. Pero co-owner hindi pwede maging conjugal sapagkat hindi tayo kasal. May proteksyon rin rito. Kung di ako nagkakamali, 147 ho. May karapatan yan. Kaya kung sakali yung may property pa rin sa property, yung anak mo, at saka ikaw may habol dyan sa kalahati. Alam mo, yung sa kabit may 10 million. Ang kalahati yan, sa asawa mo. Ahabol itong 3 anak, ahabol itong ikaw, at saka yung anak mo. Pero yung kabit, wala yung karapatan. Yan ang batas. Hindi mo pwede ikatwiran na attorney na. Kasi yung bagong family code, hindi sila inabutan eh. Hindi, 1988, August 3. Ha? Kailan kayo kinasal? 87 po. Hindi sila inabutan ng family code na bago. Oo. Hindi, 1987, Opo. conjugal. Conjugal pa rin. Oo. Oo. Yung bago lang, halos parehas yan, unless mayroon tayong sinasabi. Hindi po pwede ikatwiran ng lalaki na nung pinanganak ng yung mga batang yan, wala pa yung bagong family code kaya hindi ko napirmahan. No, ganito lang ang family code. Ang epekto halos parehas, except yung mana ng illegitimate children. Dati-rati, pag anak ka sa, alam mo, pagkadalaga, 50% sa tunay. Pero kung adulterous, alam mo, may asawa ka na, nanganak ka pa rin, 40%. Ngayon, ang ginawa ngayon ng family code, yung pagkatapos ng August 3, 1988, parehas na. Adulterous, o kaya pagkadalaga, parehas na yan, 50% as to one of the legitimate child. Ganun na. Yan lang ang binago. Sama na rin iba pa mga benepisyo, halimbawa, SSS, Hindi. ng tatay, Sa tunay pag-ibig ng tatay, Sa pag-is yes, sa tunay yes, yan. ng tatay, paano? Sa tunay yan. Sa tunay lahat mapupunta? SSS, oo. Oo. Wala ka bang pensyon sa SSS? Ngayon po, naibigay na po. Ayan. Opo. Pero nung una po, yung babae ang nag-file. Dahil sa kasal siya pala sa una, mayroon din siyang anak sa una. Ay, teka muna. Ay. Akala ko yung Yung German, Opo. ang kanyang kabit, May tunay na asawa po. Okay. Kaya, Medyo, Opo. masalimuot pala. oo, masalimuot pa ito. Masalimuot pala ito. Pero napatawad nyo ng masawa nyo, patawarin nyo na. Patay na. Ano ba? Ano ko? Buhay pa eh. Pero ito, sigurado yung condominium sa iyo rin at saka anak mo. Pero napatawad nyo naman bago namatay si Mister. Natural. Siyempre. Di ba? Hindi kayo makakakit sa langit yan pag hindi nyo patawarin ni Mister Patawarin mo nyo. ito, patay na yun. So, ang may tutulong namin dito talaga, sigurado ako makukuha mo yung kondo. Oo. Kasi walang perma yung asawa mo sa kanyang mga anak sa labas. Minahal naman kayo ng Mister nyo. Naramdaman nyo naman minahal kayo ng Mister nyo. Oo naman. Natural, nagkaanak. Oo, siyempre. At saka ang anak niya, artista dati. Ay, German yan. Okay. At saka alam mo siya ng partner, Jericho Rosales, di ba? Dati, oo. Dati. Ngayon, ayaw niya sapagkat ayaw niya sa movie yung kanyang anak. Okay. Bakit naman ayaw mo naman na mag-artista yung anak mo? Na Punta napakaganda. na tayo sa showbiz. Showbiz na ito. Tama na yun. Mas gugulo pa. Gugulo pa. Kayo, Mrs. Ayaw na magkaroon ng panibagong pag-ibig? Tama na rin po yun. Kung darating. Baka may darating pa. Di ba? Hindi kayo naniniwala sa panibagong Gloria? Marami pa pong problema. Marami lang pa po problema. yun. Baka madagdagan. Sige, pasalamat ka na. Baka madagdagan pa pong problema. Pasalamat ka na. Salamat, attorney, sa mga advice nyo. At least ngayon, naunawaan ko na mayroon palang pag-asa para makuha ko yung
Kondo. property na yun po. Salamat po. Oh. Excellent tayo, attorney. Thank you. Taga mo na, parang nakita ko si Amay Bisaya. Ito po sa Atty. Waray, nagsasabi, pag may kaunting tapang, may katarungan. Magbabalik po ang inyong programang Kaagapay.